Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Sanchez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang taon na nga po ang nakakalipas magmula ng malasap ni Saul Sanchez ang masaklap na pagkatalo via first round knockout sa kamay ng ating pambato na si former WBO Bantamweight Champion Janriel Casimero sa naging sagupaan nila sa bansang Japan. Subalit tila hanggang ngayon nga po ay hindi pa din ito matanggap ni Sanchez. Sa naging interview po kasi sa kanya ay sinabi nito na gusto niya daw talagang lumaban sa lahat ng pinakamalalakas na boksingero. Pero hindi daw naging patas ang kanilang laban ni Casimero kasi nag-overweight daw ang angas ng Pinas. Dahilan kung bakit nagkaroon daw ito ng advantage. Bagay naman na isang kalokohan. Kasi kung ating pong matatandaan ay dahil nag-overweight si Casimero sa official and final weigh-in, kaya binigyan ito ng parusa na bawal lumagpas ng 128 pounds sa gabi ng kanilang laban. Sa madaling salita po ay binigyan ito ng parusang na rehydration clause nang dahil sa pag-overweight niya. Habang si Sanchez naman ay pagkatapos ng weigh-in ay nakapag-recover na ng husto dahil nakakain na ito ng maayos. Kumbaga ay sumampa ito sa ibabaw ng lona si Cuadro Alas ng gutom at halos wala talaga itong lakas. Pero sa bandang huli ay pinataob pa din ito si Sanchez sa loob lamang ng first round. Kaya hindi po talaga pwedeng magdahilan si Sanchez na kesyo nag-overweight daw si Casimero kaya siya natalo. Sa katunayan nga ay bago ang kanilang laban ay panay na ang banat ng kampo niya na panigurado daw natitiklop si Casimero kasi pigang-piga daw ito sa pagkuha ng tamang timbang. Tapos post pa sila ng post ng picture sa social media na kumakain ng masasarap na pagkain para painggitin si Casimero dahil bawal ito lumagpas ng 128 pounds sa gabi ng laban. Ganun pa man ay magmula po nang matalo si Sanchez kay Casimero ay hindi pa po ulit ito lumalaban habang si Casimero naman ay nakatakda ng bumalik ngayong buwan kontra sa Japanese fighter na si Kyunsuke Kameda. Sa kabilang banda naman mga idol ay kanina nga lamang po ay ibinalita na mismo ng ESPN na sinabihan na daw sila ng PBC Promotions na kasado na ang bigating bakbakan sa pagitan ng former WBA Junior Welterweight Champion Pitbull Isaac Cruz at ng current WBA Super Featherweight Champion Lamont Roach Jr. sa December 6, kung saan aakyat daw ng 140-pound Junior Welterweight Division si Roach para sa laban na ito. Susubukan ni Roach na sungkitin ang pinangahawakan ni Pitbull na WBC Interim Junior Welterweight belt. Mabigat na hamon po ito para kay Roach dahil dalawang dibisyon po ang aakyatin niya para sa laban na ito. Pero matapang din talaga ang fighter na ito dahil kung pinahirapan niya si Gervonta Tank Davis na siyang patingin ng karamihan ay sapat na ang ginawa niya upang matalo si Davis. Kaya wala din talaga itong dahilan para matakot pa kay Pitbull. Pero syempre mas kailangan niyang maging maingat kay Pitbull dahil bagamat parehong knockout puncher si Pitbull at Davis ay malaki po ang pagkakaiba ng dalawa pagdating sa fighting style. Kinukuha ni Davis ang knockout sa pamamagitan ng counter punch. Aantayin kanyang magkamali bago ka nito bibigyan ng pampatulog. Habang si Pitbull naman ay isang napaka-agresibong fighter kung saan hindi talaga ito titigil sa pag-atake sa buong laban. Kaya kailangan talaga ni Roach ng matinding depensa sa laban niya kay Pitbull. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.